event management company owner, financial advisor, event host, talent manager, model at marami pang iba. Sadyang multi-talented itong si Abby, subalit hindi naging madali ang kanyang mga pinagdaanan upang marating ang kanyang katayuan ngayon. I grew up in a very, very poor family. My dad also left us when I was 3 years old. Many times we had to eat once a day, and I remembered also I had to walk from home to school and then back from school to home para lang makapag-aral. Sobrang hirap ng buhay noon. I thought to myself, pinanganak ba ako para lang maghirap? Naging scholar si Abby, nakatapos sa kolehiyo at nakapagtrabaho. Dahil sa angking sipag at diskarte, isa-isa niyang naabot ang kanyang mga pangarap. Marami siyang naipundar at natulungan ang pamilya. Ngunit pagsapit ng 2020, malaking hamon para kay Abby ang unti-unting pag-cancel ng lahat ng event bookings niya dahil sa magkakasunod na mga kalamidad sa bansa, ang Taal eruption at COVID-19 pandemic. That time, there were so many fears in my mind, and iniisip ko paano ko babayaran yung mga bills ko, insurances, rentals, amortizations, and come to think of it, I just recently purchased my car last December 2019. So it's one thing na mawalan ng isa, dalawa hanggang tatlong project, but to completely lose your bread and butter, it's another thing. Ang mabigat niyang pasanin ay tinagaan ng kanyang di matitibag na pananalig kay Jesus. Lumaki sa Kristiyanong pamumuhay si Abby mula pa noong bata siya. Pagtungtong niya ng 17 years old, ay tinanggap ni Abby si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay sa isang Christian service. Kaya sa kabila ng kanyang kinakaharap na pagsubok, naging totoo at buhay ang Panginoong Diyos na tumugon sa lahat ng kanilang pangangailangan at bawat panalangin. Naging sandigan din niya ang salita ng Diyos. Yung dating Abby Borja, lost siya, wounded, ang dami niyang pain sa puso, ang dami niyang mga unforgiveness, ang dami niyang question, ang dami niyang doubt, and lagi siyang nagpipiti party. But because of the love of Jesus Christ, na-transform ako into a new creation na bago yung puso ko. And God showed me that just because I have lived like a prisoner for 10 years doesn't mean I have to be like that for the rest of my life. He said, you can choose life from this point onward. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos ang nagsilbing pundasyon niya upang manatiling matatag sa panahon ng pagsubok. Tinugon ng Panginoon ang kanyang mga panalangin. Sa kabila ng mga tigil trabaho sa events, ito ang naging daan upang magbukas ang maraming pintuan para sa mga bagong mapagkakakitaan online. Bukod dito, marami din ang na-inspire ng mag-trending sa social media ang kanyang life story. Those who trust in the Lord will never be disappointed. Minsan kasi, we just know it up here. Hindi siya bumababa dito eh. It's different to have a knowledge about the Word of God, but it's different to actually believe the Word of God. Bukod sa maayos na negosyo, pagpapala din kay Abby ang kanyang nobyo. May 2021 nang sila ay ikinasal. Mas nakilala ko pa yung Panginoon natin that He is a creator. He creates something from nothing. God is the greatest rewarder. So He is really the God who bless faithfulness. Totoo, those who are trusted with little, God will entrust with even so much more. Jamie, masyadong nakaka-inspire yung buhay ni Abby. You know, isa sa mga theme about the Lord is He is the God of the reversals. Yes. Yung bang from nobody to somebody. So, ibig sabihin, kung tayo ay talagang magtitiwala sa Lord, katulad nung buhay ni Abby, God can turn you around because sabi nga we are never designed to be victims. But with determination, and if you trust the Lord fully, when your prayers are seen with great faith, what you ask, you will receive. That's right. And Alex, itong video na ito, itong story na ito was during pandemic. Talagang sunod-sunod talaga yung pinagdaanan niyang hirap. And talagang zero talaga. But nakita natin yung redeeming power ng Panginoon. How about you, my friend?
Nasa sitwasyon ka ba ngayon na pakiramdam mo nasa 0 point ka na ng buhay mo? You feel like ubos na, wala na, pagod ka na at gusto mo na lang tapusin ang lahat. You know what? The Lord is telling you, anak, there's hope. And the Lord is our greatest hope. Sundan mo ko sa panalangin na ito. Tanggapin mo siya ng buong puso mo. And I believe na talagang bibigyan ka ng Panginoon ng pag-asa. Pikit mo ang iyong mata. Sabihin ang panalangin na ito. Sabihin mo, Lord God, lumalapit po ako sa iyo. At inaamin ko po, Lord God, na hindi ko kaya ang buhay pag wala ka. And simula ngayon, Lord, I make you the Lord of my life. Tinatanggap po kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. At humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan. At simula ngayon, ikaw na po ang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Welcome to the 700 Club Asia. It's designed to bring the whole range of CBN ministries to Asia. So Lord God, I ask for your healing for all who are watching right now. Even the replays of this will be so powerful. Lord, there's just so much pain and bitterness in my heart today. But Lord, today I want to surrender this pain unto you. Just play and if you win, you're happy. Kahit naman sino kahit gano'ng kayaman ka pa. Lord, I give this pain to you. Give me the grace to forgive so that I can be set free, so that I can live a new life in you, God. I just point everything to Jesus, and He's the one responsible for everything. Join us on our mission to bring miracles into people's homes, one prayer and story at a time. Partner with us. We're back on the 700 Club Asia, and we're glad to have you on the show, Abby. Hello, Abby! Hello po. It's a privilege and it's an honor po to be here. Maraming salamat po. Okay, so nabanggit mo sa kwento mo na maagang naghiwalay ang iyong mga magulang. So, ibig sabihin, broken family kayo, no? So, sa tingin mo, ano bang naging dahilan? Ba't naging broken family kayo? My mom told me na my dad left when I was 2 years old po. They were teens, mga bata pa lang po talaga nung nabuo ako. And my mom said it was for the best po. Since wala silang trabaho parehas, nahirapan po sila na isupport yung buong family po nang magkasama tas wala pong trabaho parehas. So si mama po decided to be with my lola, which is her mom, which is hindi rin kayang isupport talaga together with my dad. So sabi ni mama, they both decided po that it's better for them to part ways rather than together, tas lahat kami gutom. So, yun po yung reason kung bakit naghiwalay ng maaga sila mama. But, growing up po, I long to have a dad. Kasi si mama, he will always share beautiful things about my dad. So, growing up po, talagang, Lord, sana mauwi yung pamilya ko. Sana meron akong tatay. I'm blessed po to have people around us, even my mom. Lagi yung sinasabi, pag ikaw, laging nagpo-provide si Lord. Kasi yung mga kaibigan niya daw po, pag sinasabi niya na, si Abe, gustong sumali dito, pero wala kaming pambili ng costume or uniform, meron daw po talagang nag-aabot para daw po ma-provide ni mama yung So sabi niya, Nak, even when you were young, I've seen the provision of God sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. So, yun po. So talagang fighter ka. Amen. So, nung nagdesisyon ka na magnegosyo, may narinig ka ba? Yung bang mga nagnenega? Huwag ka lang magnegosyo, walang mangyayari sa'yo, wala kang pinag-aralan dyan,
you're not able to do that, wala kang expertise. Di ba? So, paano mo hinarap lahat yun? To be honest, I'm blessed po with a very supportive community. Pinalibutan ako ng Panginoon, ng mga tao na nag-speak ng life sa akin, nag-encourage sa akin, na naniwala na kaya ko. I may have, grew up in a place wherein sobrang hirap. Sobrang hirap talagang, squatter kami, na wala kaming CR, maliligo kami sa kalye, tapos maglalaba ka sa kalye, ang dami talaga, parang it's really impoverished place. Pero, ang aga ko pong nakilala ang Panginoon dun sa church namin. We were invited by my lola po. 5 years old pa lang po ako, nandun ako sa church na yon. Dun ko po nakuha yung suporta at paniniwala or faith na kailangan ng isang bata para po maging successful sa buhay. And I cannot imagine where will I be if hindi po ako nadala dun sa Krisyanong community na yon. Ang ganda no. Talaga ang ganda ng makilala ng isang bata ang Panginoon eh. So Abby, ano naman yung naging reaksyon ng pamilya mo, lalo na, di ba yung magulang mo, nung makita nila na talagang nagpa-flourish yung business mo? Meron ba silang mga na-realize? Okay po. Si mama po, since number 1 ko po talaga siya na cheerleader, tsaka supporter, every time po na nakikita niya na unti-unting lumalago, actually kasama ko siya. So pag sinabi ko, kailangan kong pumunta sa Divisoria, sasamahan niya ako, kasama ko siya nagbibitbit. Pag sinabi ko, kailangan ko ng jeep, kasi kailangan namin i-transport yung mga gamit papunta dun sa events place, dahil nga events company po ako. Tapos pumasok din ako sa event styling. So si mama po yung number 1 na nagsusupport sa akin. And my dad po, nung I grew up kasi hindi ko nakikita si Papa, and alam ko din po hindi rin naging maganda yung buhay ni Papa. So, natatandaan ko when I was young, sabi ko, Pa, magbibigay ako ng pera sa'yo kasi alam ko hindi rin po siya talaga makaluwas sa Manila dahil wala din talaga silang pera. So, if he needed to come visit me, kailangan po talaga ng pera. So, nung nakagraduate na ako, I would tell my Papa na, sige pa, utang ka dyan, bibigyan kita ng pera, pagdating mo dito, meron ka pang pangbayad, tsaka meron ka pang pa-take home. So even po naghiwalay si Mama tsaka si Papa, I really, took the chance po to reach out sa Papa ko and in-invite ko din po siya sa church para po makakilala siya sa Panginoon. So, despite po what happened, I'm grateful po that I have this longing to have a dad in my life po. And Abby, recently lang, ito na-discover naman ng mga research team namin na may mga bashers ka daw sa social media. So, paano mo naman to dinidil sa Panginoon? Siyempre, napakahirap magkaroon ng mga bashers. Doon po sa post ko, ang pinagtanggol ko po yung mga naaapi. As an employer, pastor, ang gusto po kasi nila ipasara yung balay dako eh. Dahil lang po hindi pinapasok ang aso. Hindi ko po sinabi na mali na hindi papasokin yung mga aso. Ang pinagtanggol ko po dun sa post ko is parang hindi naman po ata merciful na hindi lang po pinapasok yung aso. Ang gusto natin ipasara ang balay dako. And as an employer po, ang dami kong mga tao na breadwinner na nagsasabi sa akin na, Ma'am, if hindi niyo po kami hinire, I don't know where will we be. And can you imagine how many breadwinners ang nasa balay dako na gusto niyong ipa-close just because hindi lang po pinapasok. Naniniwala lang ako na lahat po na pag-uusapan ng maayos. Na hindi po kailangan ipasara kagad. Ang sabi ko nga dito po sa Pilipinas, kapag po nakapatay ng tao, ang pinakamabigat na hatol, lifetime imprisonment. Mas mababa compare doon sa nagawang kasalanan. Pero po yung gusto ng mga tao, ng netizen hindi pinapasok yung aso, ang hatol ipasara. So yung pagiging kasi ang Lord kasi natin, He is the God of justice. 'Di ba? And He is merciful. And He is compassionate, always choose grace. And that's the content of my post po. Pero hindi po binasa ng mga tao. Nag-focus sila dun sa ayoko daw ng aso. Na ako daw ay pro na dapat hindi pinapapasok ang aso sa restaurant, which is hindi po talaga yun yung content ng aking post. If you will just only listen and really read yung aking post, if you will really parang read it with comprehension, talagang stay po tayo dun sa context, I really
stand up for the voice ng mga tao talaga na, alam mo yun, naaapi dahil lang nagkamali. Hindi ba natin pwede bigyan ng chance, saka forgiveness po. And yung, sabi ko nga habang gusto natin na erase yung cause ng dog, why don't we also be humane sa kapwa natin, nakawangis natin? Yun po talaga yung heart ko. Malaki talaga na itutulong ng testimony para lalong tumibay ang ating pananalig sa Panginoon. At makakaasa din po tayo sa encouragement na ibinibigay naman ng ating trained prayer counselors dito po sa CBN Asia. 24/7 po yung ating prayer center. At lalo na kung meron kayong mga mabigat na pagsubok na pinagdaraanan, kung kailangan nyo po ng kausap, tumawag lamang kayo sa numero na nasa inyong TV screen para kayo ay kanilang maipagdasal at mabigyan kayo ng tamang payo mula sa salita ng Diyos. Tama yan. You can also learn more about how you can grow in your personal careers, relationships, and faith in God from the online shows found on the 700 Club Asia's Facebook fan page. Ayan. Alam nyo, marami tinuturo dito ng mga lessons sa buhay and that can help you find your purpose, direction, and of course, ang meaning ng buhay ninyo. So you can also share them on your wall. Marami pa pong ikikwento sa atin si Abby pagkatapos lamang ng ilang sandali. Don't go away. We'll be right back. Magbabalik po ang 700 Club Asia. Diyan lamang kayo. Happy 30th anniversary, CBN Asia. I remember in the early 80s as an unfaithful husband, I saw Christine watch the 700 Club, at that time being hosted by Pat Robertson. There she gave her life to Christ, and that started our journey to knowing the Lord, because September that same year, I too gave my life to Christ, not realizing that one day I'll be hosting the show, the 700 Club Asia. How gracious and how faithful and how merciful God is. Praise God. Ako si Yahweh na inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Mahina ka man at maliit, huwag kang matakot. Ako ang Diyos ng Israel ang magliligtas sa iyo. Salamat Yahweh at iniligtas mo ang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto, sa Nazi Holocaust ni Hitler, sa 1948 War, Six-Day War ng 1967 at Yom Kippur War ng 1973. Save Israel again, O Lord, dahil hindi ka nagbabago. You are the God that stands with Israel yesterday, today, and forever. Amen. We're back on the 700 Club Asia. Kasama pa rin po natin ngayon si Abby at inanyayahan po natin ang kanyang husband. Walang iba kundi si Jay. Welcome to the show, Jay. Hello po, magandang araw po sa inyo. Jay, paano ba kayo nagkakilala ni Abby? Ano ang mga qualities that made you fall in love with her? Kami po, nagkita po kami sa church and nung 2012 po, in-invite ako ng kaibigan ko para mag-church doon. And unang araw ko doon sa church is meron silang video na pinalabas. Isa yung skit about Mother's Day. And nakita ko siya, naka-wedding dress. Yun yung role niya doon sa video na yun. So, pinagtanong ko siya, sino ba itong babae na to? And for 5 years, crush ko po siya. Pero hindi niya ako kilala. So, and after 5 years, 2017, meron pong event sa church and naatasan kami na mag-host parehas. So, from there, doon inumpisahan na manligaw sa kanya, magpakilala, ganyan po. So, yun po, doon po kami nagkakilala sa church. Grabe naman. 5 years ka na palang crush. Ikaw naman, Abby. Stalker. Stalker na pala. Okay. Ikaw naman, Abby, ano yung nakita mo naman sa kanya at nasabi mo na, nako, he is the one? He was parang nireto ng senior pastor po namin. So I trusted the wise counsel po ng ating mga leadership. And nakita ko po talaga yung sincerity niya and yung humility niya that is not evident po sa mga worldly men na nakilala ko. Kasi since I'm in the entertainment industry po, I've seen iba yung spirit po ni Jay that made me trust him and give my heart po sa kanya. Okay, Jay. Si Abby,
Parang hindi siya ordinary lady, di ba? Strong-willed, driven. So, Fighter. Oo, fighter. Ang lakas ng dating eh, di ba? So, siyempre, sometimes ang lalaki na ini-intimidate eh, di ba? So, how do you deal with the qualities that she has that somehow not only tested your patience, but yung para bang, hindi ka ba na, yung bang iniisip mo na baka maano ako nito, ma-overpower ako nito. Si Abby, pag nakilala mo siya, napakalambot ng puso niya. Malakas siya sa labas, lagi siya parang hindi natatakot, parang laging hindi tumutumba, pero pag nakasama mo na siya, very iyakin, na pag pinili ka niyang mahalin, mamahalin ka niya hanggang dulo. Ganun po. Grabe naman yun, Abby. So, of course, diba, syempre, knowing na businesswoman, itong asawa mo, diba, partner mo, may pagkakataon ba na naging issue sa inyo ang pera? Syempre, sasamahan ninyo bilang mag-asawa, o kailan nagiging issue ang pera sa pagsasama ninyo? Paano ninyo ito hinaharap? Ako na siguro dito. Sa amin po, ang pera is the least na pinag-aawayan namin. Kasi po, pinagdaanan namin ang mas malalaki pang problema when we were fiancé pa lang. Ako po, may business din ako and nalugi po yung business ko, nagkautang ako ng around 10 million. Sabi ko po sa kanya, nung time na yon, girlfriend, kami, boyfriend. Sabi ko, pwede mo na akong iwan kasi ito yung problema ko. And sabi niya, alam ko mahirap din sa kanya that time, pero sabi niya, she will stay. And magkasama po kami na pagtagumpayan namin yon. So ngayon sa amin, parang when it comes to finances, pag-uusapan lang namin and hindi naman siya nagiging argument sa amin po mag-asawa. So tested niyo na yung pagsasama niyo even before, kaya hindi na kayo nasisilaw o nag-aaway sa malaking perang papasok o pumapasok. Well, ano yung mga bagay naman na, alam niyo yun, you have to do something because in a relationship, because love does not grow in a vacuum, no? So para manatiling matibay ang inyong marriage, ano bang mga ginagawa ninyo, ginagawa mo, Chess, para sa iyo? Kami po, Pastor, we believe that kailangan kasama ang Panginoon po sa marriage para po magtagumpay siya and maging maganda po and maging blessing sa ibang tao. We also talk na we should have an open communication. Yung sinasabi nga sa Bible, naked and without shame po, para one flesh, kasi we're one flesh eh. We understand the concept of one flesh, na hindi ko siya kalaban, hindi niya ako kalaban. Kahit nag-argue kami, we're fighting from one team lang po. So, because we understand that, ang dali na lang po mag-aaway, pero pag naintindihan namin na magkakampi kaming dalawa, pag-usapan po namin yon. Kaya nare-resolve po namin yung mga issues. Wow. Ang ganda nun, no? So, ikaw naman, Abby, again, no? How did you ever ask this question to yourself, diba? Is prosperity ungodly? Yeah, talking about money, diba? If not, what did God teach you about money? Okay. Since I grew up in a very poor community, I've seen more evil done because walang pera ang tao. And I've seen more good done dahil may pera po ang tao. And ang prosperity po, I believe with all my heart, ang tagal ko na pong nagwo-walk kay God, it cannot be ungodly. Why? It's neutral po. So, ang prosperity, ibigay mo sa tamang tao. Ang sabi nga nila, ang pera, it will bring out kung ano ka talaga. So, ang pera or prosperity, ibigay mo sa generous na tao, mas nagiging generous siya. Ibigay mo ang prosperity sa taong arrogant at greedy, magiging mas arrogant siya at mas greedy. So, it's neutral po eh. Hindi siya ungodly. And the only thing na sinasabi ni Lord that can be ungodly is the heart po ng tao. So, I believe with all my heart, with all the nakita ko po sa mundo how prosperous people bless ang mga ministries, help mga nangangailangan. It couldn't be ungodly po. No. Parang God will not promise prosperity sa anak niya, tapos ungodly pala. Because there's nothing ungodly that can come out from a good God. So yun po yung belief ko. Very well said. Ikaw lang panalo. Fighter talaga. Nakaka-bless naman yun, no? So,
How about you? Have you ever felt like your prayers are going unheard, as if God is distant and your cries are being lost in the wind? Maybe you've been waiting for answers, but all you feel is silence. My friend, let me remind you of a beautiful truth, that God has not abandoned you. In fact, He's right there with you, holding you through the waiting. Don't be discouraged if things aren't happening the way you envisioned them. Believe that God often works in ways we can't see or understand in the moment. Don't give up. Keep praying. Ang tila katahimikan ay maaaring paghahanda ng Diyos para sa isang bagay na higit pa sa hinihiling mo o naiisip. Kaya sa halip na mag-worry, hayaan mong pangunahan ka namin sa panalangin. Father God, we just thank you so much, Lord God, for this moment. Thank you, Lord God, for the powerful testimony of Abby and Jay. In the name of Jesus, Lord, may mga tao ngayon that they are being tested, Lord God. They are being enslaved by the spirit of anxiety and depression. In the name of Jesus, I command those spirits of anxiety and depression to leave right now, those that you are enslaving, in the name of Jesus. And I declare, Father God, to those, Lord God, who are being overwhelmed by their problems, Lord, I pray that you would just speak to them, remind them, Lord God, that you who is in us is greater than he who is in the world. And Lord, you have destined us, Lord God, not to be a loser, not to be a victim. You have equipped us, Lord God. You have given us all the tools to be successful, Lord God, because the Holy Spirit's helped us. So in the name of Jesus, I just pray, Lord God, that you would redirect, Lord God, those negative thoughts, Lord, into victorious thoughts. Hallelujah. Thoughts, Lord God, to strengthen, Lord God, your people. And I declare, Father God, that they will reach the heights of their spiritual destiny in you. In Jesus' name, amen. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Abby and Jay, thank you so much for your time. We were really encouraged by your testimonies. So as hard as it is, don't lose heart. Stay rooted in the Lord even when life doesn't make sense. Remember the powerful words of St. Peter, who said, "Humble yourselves therefore under God's almighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you." 1 Peter 5:6-7. If you want to see more life-changing and inspiring stories on the show, partner with us. Call the number on your screen or scan the QR code. Lagi pong isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Jesus ang ating sandigan. Pagpalain po tayo ng Diyos. God bless. Dating artista, nag-adik. Paano nagbagong buhay? Matinding sama ng loob sa inang hindi nakilala. Mapapatawad kaya? Dito lang sa The 700 Club Asia, Biyernes, alas 12 ng gabi sa GMA.